yung nasimulan ni Father Andy Ortega Lim, no? Ang foundation at naitayo ito yung mga structure pa lang, no? Pagkatapos nung tayo na yung structure ay si Father Hector naman ang nagkaroon ng finishing, no? At yung mga ginawa nila sinalo na lang, no? So ako'y natutuwa at hindi lang tayo lumago, hindi lang natin nakita lumago yung struktura ng ating simbahan, no? Yung simento, yung bato, kundi nakita natin na lumago ang tao. No? Lumago ang pananampalataya ng ating parokya, ng bawat kawan. No? Nakita ko rin nung ako'y nagsimula dito ay sa formation, kakaunti ang nag-a-attend. Sa mga misa, sa kalye, ay, ang tawag niyan, marami na ang 10. No? Tapos, bawat kalye, mas marami pa ang choir. No? Kaysa sa nag-a-attend. No? Kakaunti. Ako'y natutuwa. Ngayon, ang dami nang nagsisimba. At noon, hirap na hirap kayong maghanap ng sponsor, magpapakain. No? Ngayon, nag-aagawan na. No? Ngayon, nakita ko yung interest natin sa pagpapalalim ng pananampalataya, di ba? Dati, palagi pa akong nagre-react kasi kakaunti ang nag-a-attend ng formation. Kung minsan, kalahati lang ng simbahan, di ba? Naalala niyo yun, na ilang beses kong kinancel ang formation dahil, sabi ko sa inyo, sabi ko, kapag walang hindi kalahati, hindi natin itutuloy. No? Tapos, maraming beses na pag nag-mimisa tayo, may mga okasyon, kakaunti ang tao. Pero sa kainan, napupuno dito. So, nagkaroon tayo ng naman ako, sabi ko sa inyo, kapag, kapag kakaunti ang nagsimba, pero marami ang nasa sa mesa, ay hindi natin itutuloy ang mesa. Kahit na may mga handa, di ba? Sabi ko noon. At ngayon, no, punong-puno na ang simbahan. Punong-puno ang formation. Ikwento ko nga kay Cardinal, sabi ko, every Saturday po, punong-puno po ang simbahan sa formation. Ibig sabihin lang yan na tayo ay interesado ng lumalim pa ang ating pananampalataya. Yun naman ang simbahan, di ba? Hindi lang interesado tayong magpa-construct, magpaganda ng simbahan, bagamat sabay natin ginagawa, pinapaganda natin ang simbahan, di ba? Nasimulan natin noon, no? Nung dumating ako, yung ilalim natin, puro parang bodega, tapos nagkaroon na tayo ng mga opisina, pagkatapos ito, hanggang dito, wala na yatang susunod. Elevator. So, sana matupad natin yung elevator next year. So, yun naman ang susunod para naman yung mga nakakatanda sa atin na hindi na mahirapan. No? Pagkatapos, pero ang mas maganda dito, yung lumalalim ang ating pananampalataya. No? Hindi lang pinapaganda natin yung struktura, kundi pinapalalim natin, pinapatatag natin ang ating pananampalataya sa kaalaman nito, no? Natututunan natin, naunawaan natin ang pananampalataya, at ang pangalawa, yung sa pagsasabuhay nito. Yung, sabi nga ni Cardinal, no, yung pagmamahal, na tayo ay maging mapagmahal na mga nananampalataya sa Diyos. Yun ang tunay na paglago. Ibig sabihin yan, yung natututunan natin bilang mga sumasampalataya, bilang miyembro ng simbahan, ay isasabuhay na natin. Yung pumapasok dito sa ulo, ibababa natin sa puso. At pag naibaba natin sa puso yan, dadalo yan sa buhay natin araw-araw. So yun ang mahalagang paglago ng ating simbahan, na makita ang bawat parishioner ng ating parokya ay marunong magmahal sa Diyos at marunong magmahal sa kapwa. So, marami pa tayong lalakbayin, no? Itong mga bata na nandito,
sila na ang papalit sa atin kapag tayo'y tumanda na, no? Yung mga batang pari, sila naman ang papalit sa aming nakatatanda, no? Ganun talaga ang buhay. Pero maganda, tayo mga nauuna, tayo mga nakakatanda, magpakita ng magandang halimbawa dito sa mga bata, yung mga susunod, di ba? Para sa pagpalit nila sa atin, sa pagsunod nila sa atin, sa panahon na sila na rin ang mamumuno dito sa ating simbahan, no? Tayo ay magiging huwaran nila, no? Ganito ang ginawa nila noon. Sana ipagpatuloy nila sa kanilang pagiging miyembro at itong mga batang ito. Natutuwa ako kasi ang dami-dami ng mga bata na involved sa ating simbahan, no? Sa mga street masses, mas marami pa ang mga batang nag-a-attend. Ito ho ay isang tanda na ang St. John of the Cross ay hindi mamamatay. Bagkus, ito'y patuloy na mabubuhay. Sana yung mga natutunan natin, yung mga halimbawa natin sa buhay bilang mga Kristiyano, mga miyembro ng kawan, mga miyembro ng ating parokya, ay maipasa natin dito sa mga batang ito na sila na rin ay pinaghahanda natin na papalit sa atin sa darating na panahon. So, happy fiesta sa atin, happy anniversary sa ating simbahan, sa ating parokya, happy anniversary sa bawat isa sa atin kasi tayo ang simbahan.